Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras para pag-aralan ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Biblia at ang Makalangit na Pamilya. Isinugo ng Diyos ang kanyang mga propeta sa bawat panahon at ginawang mga mensahero na maghahatid ng kalooban ng Diyos. Gayon din tayo ngayon. Ang lahat ng nangangaral at nagsasagawa ng kalooban ng Diyos sa panahong ito ay mga propetang isinugo ng Diyos, hindi ba? Ngayon, pag-aralan natin ang tungkol sa kalooban ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan at kung paano naipropesiya at nai-record sa Biblia ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng ating makalangit na kapamilya na sama-samang sumasamba ngayon sa buong mundo. Tignan natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 12. Tignan natin ang verse 12. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Verse 13. Subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Ang Biblia ay isang mahalagang kaloob na ipinadala ng Diyos sa sangkatauhan. Ang mensaheng ipinadala ng Diyos ay puno ng pag-ibig sa 66 na aklat ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Mga bagay na dapat nating pag-ingatan, mga bagay na hindi natin dapat na gawin, mga bagay na dapat nating gawin, mga katangian na dapat na mayroon tayo, at mga tuntunin ng Diyos na dapat nating sundin. Ang lahat ng ito ay nakalista lahat sa Biblia. Ang lahat ng ito ay para sa ating kaligtasan. Kung gayon, ano ang sinasabi ng Biblia? Sinasabi nito na ang Biblia ay nakakapagturo sa atin tungo sa kaligtasan. Tingnan natin ang 2 Peter chapter 1 verse 20. Chapter 1 verse 20. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan. Iyon ay sa Biblia na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ang Biblia ay hindi isang teksto na isinulat batay sa kaisipan o opinyon ng tao. Sa halip ito ay ang 66 na aklat ng kasulatan gaya ng mayroon tayo ngayon. Tapat na isinulat upang ihatid ang kalooban ng Diyos at ang kanyang salita ng eksaktong gaya ng pagkabigay ng mga ito. Kahit na nakarecord sa Biblia ang ilang salaysay na may agwat na daan-daang taon o libo-libong taon, paano ang pagka-record sa lahat ng salaysay na ito? Nirecord ng Diyos ang Biblia sa paraan na ang lahat ng nangyari bago at pagkatapos ng mga salaysay ay eksaktong matutupad. Dahil ang mga salitang ito ay isinulat ng lubos para sa ating kaligtasan, hindi ba sinasabi nito na walang dapat na idagdag o alisin dito sa pamamagitan ng pagpasok ng mga opinyon ng tao? Tingnan natin ang bersikulong iyon. Tingnan natin ang Revelation chapter 22 verse 18. Tingnan natin ang chapter 22 verse 18. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Hindi ba ang aklat na ito ay tumutukoy sa Biblia? Kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, kung ang sinuman ay magdagdag sa mga salita ng propesiya ng Biblia, ano ang gagawin ng Diyos? Idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kaya hindi tayo dapat na magdagdag ng mga bagay na wala sa Biblia. At ano ang sinabi sa verse 19? At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ang mag-alis ng mga salita ay nangangahulugang pagbabawas, kung tayo ay magbabawas.
Aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Ang mga salita ng Biblia ay naglalaman ng mahahalagang elemento na hindi natin maaaring dagdagan o bawasan ayon sa ating sariling kagustuhan. Dahil ang bawat bahagi ng kasulatan ay mahalaga at kinakailangan para sa ating kaligtasan, ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan ng 66 na aklat ng Biblia. Ngayon maraming simbahan ang nagpipilit na sila ang tama. Ang kaharian ng langit ay hindi isang lugar na mapupuntahan natin ayon sa ating sariling pagpipilit. Hindi ba't ang kaligtasan at ang kaharian ng langit ay matatamo ng mga taong nagsasagawa ng salita ng Diyos? Sa kasalukuyan, kung titingnan natin ang ating paligid, maraming simbahan na Diyos Ama lang ang sinasamba. Pero ayon sa Biblia, ano nga ba ang sinasabi sa atin ng Diyos na dapat nating gawin? Madali at mabilis nating malalaman ang sagot dito kung titingnan natin ito sa Biblia. Gayunman, kung hindi natin ito aalamin sa Biblia, sasabihin ng mga tao na ang pinaniniwalaan o sinusunod ng ibang tao ay tiyak na mali. Kung ganito ang sasabihin nila, ito ay walang pinagkaiba sa pagharang sa daan ng pagtanggap sa katotohanan ng Diyos. Kaya hindi dapat na magkaroon ng nakapakong ideya ang kahit sino man. Paano kung ang tamang landas ay tinuro sa atin ng isang nakakaalam ng daan? Paano kung ang landas na nilakad natin kahapon ay ang maling landas pala? Hindi ba't kalooban ng Diyos na tayo ay lumayo sa landas na iyon at magsisi? Kahit na may Diyos Ama at Diyos Ina sa Biblia, binabaliwala ng mga tao ang mga salita ng Diyos na huwag magdagdag o mag-alis mula sa Biblia. Ito ang realidad ng pananampalataya ng mga tao ngayon. Kaya pag-aralan natin ngayon sa Biblia ang tungkol sa Diyos Ama at Diyos Ina. Tignan natin ang Revelation chapter 4. Revelation chapter 4 verse 11. Karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. Ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa at lahat ng naroroon. Sila ay nalikha dahil sa kalooban nino, dahil sa kalooban ng Diyos. Tinuturo sa atin ng Biblia na ang distansya sa pagitan ng araw at ng earth, ang mga posisyon ng mga ito, at ang lahat ng bagay patungkol sa mga ito, ay tinakda ng Diyos upang mabuhay ang tao sa planetang ito, manatiling buhay ang mga nilalang, at magkaroon ng tubig at hangin. Nasusulat, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Nang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng naroroon, sinabi niya na walang bagay sa mundong ito ang hindi nalikha sa kanyang kalooban. Mga kapatid, isipin ang pag-iral ng lahat ng nilalang sa lupang ito. May buhay bang nilalang na walang ama o ina? Sa mundo man ng mga hayop o sa mundo ng mga halaman, saan man may buhay, tiyak na may ina. Kung saan walang ina, walang buhay. Kaya ang mundong walang ina ay isang mundo ng kamatayan. Kaninong kalooban ito? Ito ay kalooban ng Diyos. Kung gayon, kung walang Diyos Ina, maaari bang magkaroon ng buhay sa walang hanggang kaharian ng langit? Ang kaharian ng Diyos ay ang kaharian ng buhay. Patunayan natin na hindi lang ang Diyos Ama ang mayroon sa espiritual na mundo, kundi pati ang Diyos Ina. Pag ang mga tao ay pumupunta sa simbahan, nilalarawan nila ang Diyos bilang Diyos Ama. Kahit saang simbahan sila pumunta, pare-pareho lang ang sinasabi nila. Ang salitang Ama ay isa bang terminong ginagamit sa isang kumpanya? O ito ba ay isang terminong ginagamit ng mga ahensya ng gobyerno? Saan ito ginagamit? Ang Ama ay umiiral bilang isang titulo sa loob ng bawat pamilya. Tinatawag natin ang isa't isa na mga kapatid. Ang mga titulong kapatid na lalaki at kapatid na babae
ay ginagamit din sa mga pamilya. May ama at may mga kapatid. Kung gayon, sino pa ang dapat na mayroon? Maraming tao ang nagsasabi na dapat na may ina sa makalupang pamilya. Pero ipinagpipilitan naman nila na walang ina sa makalangit na pamilya at sa espiritual na mundo. Nakataya rito ang napakahalagang usapin ng kaligtasan. Ang Diyos ay tinawag na ating Ama. Ito ay hindi isang titulo na basta na lang pinili ng simbahan, kundi isang katawagan na tinuro sa Biblia. Buksan natin ang Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 verse 9. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sa Matthew chapter 6 verse 9, naparito si Jesus sa lupa upang turuan ang mga taong nabubuhay na hindi nalalaman ang mga prinsipyo ng kaharian ng langit na ang Diyos ay ating Ama. Verse 8. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Sino ang Diyos? Sinasabi sa atin ng Biblia na Siya ang ating Ama. Hindi ba, ang Diyos ang ating espiritual na Ama, hindi ang ating pisikal na Ama? Tingnan natin ang Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 9. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin, at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa Ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Malinaw na tinuturuan tayo ng Biblia na mayroon tayong pisikal na Ama na nagbigay ng buhay sa ating laman, at mayroon tayong espiritual na Ama na nagsilang ng ating mga espiritu. Iyon ay ang Diyos. Hindi ba't ang Biblia ang salita ng katotohanan? Hindi ba ang salitang katotohanan mismo ay nangangahulugang isang bagay na totoo? Ang siyang nabubuhay sa espiritual na mundo bilang Ama ay ang ating Diyos. Hindi ba't ang titulong Ama ay isang titulong ginagamit ng mga anak na nagmana ng kanyang laman at dugo? Ang Ama ay tumutukoy sa isang lalaking may mga anak. Dahil isinulat ng Diyos ang lahat ng ito sa Biblia, hindi tayo kailanman dapat na magdagdag o mag-alis ng anuman sa mga ito. Buksan natin ang 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging, ano? Ama sa inyo. At kayo'y magiging, ano? Aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sa ganitong paraan, tinatag ng Diyos ang kaugnayan natin sa Kanya, ang ugnayan ng isang ama at ng kanyang mga anak. Ang ama, mga anak na lalaki, at mga anak na babae ay mga titulong ginagamit sa mga pamilya. Gayunman, sa kasalukuyan, hanggang dito lang ang nauunawaan ng lahat ng simbahan sa Biblia. Kung gayon, may nabanggit ba sa Biblia patungkol kay ina? Buksan natin ang Galatians chapter 4. Galatians chapter 4 verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ating ano? Ating ina. Sino ang malinaw na nabanggit sa Biblia? Kung gayon, ang itaas ay tumutukoy saan? Ito ay tumutukoy sa kaharian ng langit. Kung gayon, sino ang Jerusalem na nasa langit at malaya? Siya ang ating ina. Magpatuloy tayo sa verse 28. At kayo mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak ng pangako.
Subalit kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Ang babaeng malaya ay nasusulat sa verse 26 bilang ang Jerusalem na nasa itaas. Siya ay malaya. At sino siya? Kung gayon, sino ang dapat na mayroon ang ating mga espiritu? Malinaw na nabanggit sa Revelation chapter 22 na huwag magdagdag o mag-alis mula sa Biblia. Kung gayon, ayon sa mga salita sa Biblia, dapat ba nating kilalanin ang pag-iral ng Diyos Ina o tanggihan ito? Kahit na nasusulat ito sa Biblia, maraming simbahan ngayon ang hindi nakakaunawa nito. Kaya sinasabi nilang may iisang Diyos lang, ang Diyos Ama. Ang mundo ng mga hayop at ang mundo ng mga halaman sa lupa ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kalooban. Ipinapakita ito ng Diyos sa atin, gaya ng isang aklat kung saan matututunan natin ang kalikasan. Ang lahat ng ito ay naglalaman ng kalooban ng Diyos. Kailangan nating isipin kung bakit napakaraming buhay na nilalang ang may ama at ina. Kung walang ama at ina, kaya ba nating magbigay ng buhay sa mga susunod na henerasyon? Siyempre hindi. Ito ang kalooban ng Diyos. Gaya ng may Diyos Ama sa langit, may mga ama rin sa lupang ito. Gaya ng may mga kapatid sa lupang ito, may mga espiritual na magkakapatid din sa langit. Malinaw na ipinapahayag sa atin ngayon ng Biblia, na gaya ng may ina sa makalupang pamilya, tiyak na may ina rin sa makalangit na pamilya. Ngayon, napakaraming simbahan ang nag-aangking naniniwala sa Diyos, pero tinatanggi nila ang lahat ng ito. Ito ay buhay na patunay na hindi nila kinikilala ang salita ng Diyos. Hindi ako ang nagsulat ng Galatians chapter 4 verse 26. Hindi rin kayo ang nagsulat nito. Isinulat ito ng mga taong inudyukan ng Espiritu Santo na kanilang natanggap mula sa Diyos. Kung gayon, paano natin dapat na maunawaan ang ating ina sa sinasabi sa Galatians chapter 4 verse 26? Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Tingnan natin ang Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sa verse 26, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Nililikha ng Diyos ang tao, hindi ba? Sinasabi ng Church of God na may dalawang Diyos na lumikha sa sangkatauhan. Mula sa puntong ito, magkaiba ang katuruan ng Church of God at ng lahat ng simbahan sa mundo. Sinasabi nilang iisa lang talaga ang Diyos. Dito, sino ang nagsasalita? Nasusulat at sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Nakikita natin ngayon na ang sangkatauhan ay nilikha ng Diyos, na tinukoy ang sarili bilang natin. Mga kapatid, ang salitang natin ay pangmaramihan, hindi ito pang-isahan. Kung iisa lang ang Diyos, dapat ay sinabi niyang, lalalangin ko ang tao ayon sa aking wangis. Gayunpaman, hindi ganoon ang sinabi ng Diyos. Sa halip, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Tingnan natin ang verse 27.
Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na, sino ang mga nalikha? Lalaki at babae. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Pagkatapos, nalikha ang isang lalaki at ang isang babae. Hindi ba malinaw na ipinapakita nito na sa loob ng larawan ng Diyos, may lalaking larawan at may babaeng larawan? Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos na lalangin natin ang tao. Hanggang ngayon, tinutukoy ng mga tao ang lalaking larawan ng Diyos bilang Diyos Ama. Kung gayon, natural lang na ano ang dapat nating itawag sa babaeng larawan ng Diyos? Natural lang na tawagin natin itong Diyos Ina. Hindi ba ang Genesis ang unang aklat sa 66 na aklat ng Biblia? Sa unang kabanata pa lang, ipinapaalam na sa atin ng Diyos na may Diyos Ama at Diyos Ina. Bukod dito, sa Lumang Tipan, mga 2,500 beses na ginamit ang salitang Elohim para sa Diyos. Ginamit ba ang Elohim dahil sa walang pang-isahang pangalan? Hindi. Pag tinutukoy ng Biblia ang Diyos sa pang-isahang pangalan, ipinapahayag ito bilang Eloah. Gaya ng nagiging pangmaramihan ang isang pangalan kung idaragdag ang mga sa unahan ng salita, sa parehong paraan, kung idaragdag ang im pagkatapos ng Eloah, ito ay magiging pangmaramihan. Iyon ay nagiging Elohim. Kahit na may pang-isahang anyo, paano ito ni-record ng Diyos sa orihinal na Biblia? Elohim. Kahit na pinuno ng Diyos ang Biblia ng katuroang ito, ipinipilit pa rin ng mga tao, iisa lang ang Diyos Ama at walang Diyos Ina. Ang katuroang ito ay maling-mali. Tingnan natin ang 1 John chapter 2 verse 25. Chapter 2 verse 25. At ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin. Ang ano? Ang buhay na walang hanggan. Ipinangako ng Diyos na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan ng buong sangkatauhan. Sa tanong na kanino nagmumula ang buhay, ang mga biyologo sa ika-21 siglo ay humantong sa isang malinaw na konklusyon. Natuklasan nila ang katotohanan na kung walang ina, ang buhay ay hindi maipapamana sa susunod na henerasyon. Kaya sa lahat ng nilikha ng Diyos, tinatag niya ang prinsipyo na kung saan may ama, dapat ay may ina rin. Hindi ba't ipinapaliwanag ng Hebrews chapter 8 verse 5 na ang nasa lupa ay anyo at anino ng nasa langit? Kung gayon, kung may ina sa lupa, ang mundo na nagsisilbing anyo at anino, tiyak na dapat ding may ina sa mundo na realidad. Ito ang dahilan kung bakit sa Galatians chapter 4 verse 26, hinayag ng Diyos, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ating ina. Sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, ano ang sinabi ng Diyos Ama at Diyos Ina sa isa't isa? Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Hindi ba nasusulat na ang lalaki ay nilikha at hinubog ayon sa lalaking larawan ng Diyos? At ang babae ay nilalang at hinubog ayon sa babaeng larawan ng Diyos? Kaya ang pag-iral ng lalaki at ng babae sa lupang ito ay nagpapatotoo na may Diyos Ama at Diyos Ina sa langit. Kung may ama pero walang ina, hindi kailanman magkakaroon ng buhay. Tiyak na ang mundo ng buhay ay hindi maaaring umiral. Kinukumpirma ng Revelation chapter 4 verse 11 na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa ganitong paraan ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang mundong ito ng buhay ay ibinigay sa sangkatauhan bilang isang kaloob, sa ganap na kalooban ng Diyos. Kung gayon, dahil ang kaharian ng Diyos ay ang kaharian ng buhay, dapat ding may Diyos Ina sa kaharian ng langit, tama? Ang mundong walang Diyos Ina ay isang mundo ng kamatayan.
Sa lupang ito, may di mabilang na uri ng mga hayop at mga halaman. Sa mundo man ng mga halaman o ng mga hayop, ang mundo na walang ina ay isang mundo ng kamatayan. Sa mundo ng buhay, gaya ng kaharian ng langit, dapat na may ina. Kung titingnan natin ang Genesis chapter 1 verse 26, sino ang naroroon bago pa man likhain ng Diyos ang mga unang tao, sina Adan at Eva? Hindi ba mayroon ng Diyos Ama at Diyos Ina? Sa pamamagitan ng Genesis chapter 1, hinayag na ng Diyos sa atin ang tungkol sa kaharian ng langit, kung saan naroroon sina Ama at Ina. Tinuruan tayong unawain at tanggapin ang mga salita ng Diyos sa Biblia ng eksakto, gaya ng pagkabigay ng mga ito, nang walang dinadagdag o inaalis ng kahit kaunti. Kaya kahit nasabihin ng mga tao na Diyos Ama lang ang mayroon at walang Diyos Ina, dapat na maunawaan nating lahat na ang kanilang katuruan ay maling-mali. Magkakaroon lang ng buhay ang isang anak sa pamamagitan ng isang ina. Kaya naman, patungkol sa panahon kung kailan mahahanap ang lahat ng nawawalang anak ng langit, sinabi ng Diyos, titipunin ko sila gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Dahil ginamit ni Jesus ang talinghagang ito, pagnilayan natin sandali ang kahulugan nito. Bihirang tipunin ng mga tandang ang kanilang mga sisiw. Pag umatake ang kalaban, pinagtatanggol lang nila ang mga sisiw, pero hanggang doon lang. Gayunman, paano naman ang isang inahin? Pag umiikot sa himpapawid ang isang agila para dagitin ang isang sisiw, likas na nararamdaman ng inahing manok na nanganganib ang kanyang mga sisiw, kaya gumagawa ito ng kakaibang ingay. Karaniwan, mahina lang ang pagputak ng mga inahin, pero sa sandaling ito, nagpapakawala siya ng isang malakas na ingay. Naririnig ang ingay na ito, ang lahat ng sisiw ay tumatakbo papunta sa kanilang ina. Ibinubukan ng ina ang kanyang mga pakpak hanggang sa pinakamakakaya nito. Ligtas na tinitipo ng lahat ng sisiw sa ilalim nito. Sa sandaling iyon, kahit ang isang agila ay hindi nangangahas na salakayin ng mga sisiw. Kahit na alam ng agila na mas mahina sa kanya ang inahin. Hindi ito nangangahas na salakayin ng isang inahin na pumoprotekta sa kanyang mga supling dahil ipagtatanggol niya ang mga ito gamit ang sarili niyang buhay. Sa pamamagitan ng halimbawang ito, mauunawaan natin na nilikha ng Diyos ang mga bagay sa lupa para ipaunawa sa atin ang mga bagay na hindi nakikita sa kaharian ng langit. Ngayon, may di mabilang na simbahang nakapalibot sa atin. Mabuti ang maniwala sa Diyos. Pero ano ang sinabi niya na magiging resulta kung ang mga katuruan ng Biblia ay ituturo ng mali o ng walang kabuluhan? Sama-sama nating tingnan ang mga salita sa Matthew chapter 7 verse 21. Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi ba tinatawag siyang Panginoon, Panginoon ng mga taong nagsasabing naniniwala sila sa Diyos? Hindi lahat ng nagsasabing naniniwala sila sa Diyos ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Verse 22. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayo ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, ano ang kalooban ni Ama? Kalooban ba ng Diyos na magkaroon ng lubos na pananampalataya sa Diyos Ama at Diyos Ina? O kalooban ba ng Diyos na ituro at ipilit na Diyos Ama lang ang mayroon? Dapat nating maunawaan ang lahat ng katuruan sa Biblia ng malinaw. Kaya ang isang lipunan ay maaaring maniwala ng tama sa Diyos pag tinanggap nito na ang pinakatumpak na paraan
ay ang pagtuturo ng salita ng Diyos nang naaayon sa Biblia. Gayunman, hindi ganito ang nangyayari. Sa maraming kaso, ang mga nakasulat sa Biblia ay inaalis at idinaragdag naman ang wala sa Biblia. Nang pumarito ang Diyos sa lupang ito, nagbigay siya ng malinaw at mahigpit na utos, gawin ang kalooban ng Ama. Sa Genesis chapter 1 at Galatians chapter 4, ano ang tinuturo ng Diyos sa atin? Sinabi ba ng Diyos sa atin na mayroong Diyos Ina o wala? Bakit ginawa ng Diyos na ipanganak ang lahat ng buhay sa pamamagitan lang ng isang ina? Dahil hindi natin nakikita ang mga bagay sa langit gamit ang ating mga pisikal na mata, nilikha ng Diyos ang mga bagay sa lupang ito na nagsisilbing kopya ng mga bagay sa kaharian ng langit para matutunan at maunawaan natin ang mga ito. Ang pamilya lang ang natatanging pinag-uugnay ng Diyos sa pamamagitan ng dugo. Ito ang karaniwang tinatawag natin na ugnayan sa dugo. Ano nga ba ang katotohanang ibinigay ng Diyos sa atin upang buklurin tayo sa isang espiritual na ugnayan sa dugo? Sa pamamagitan ng Pasko ng Bagong Tipan, hindi ba niya ipinahayag? Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At malinaw na ipinag-utos din sa atin na alalahanin at ipagdiwang ang Paskwa. Gayunman, ang mga simbahan ngayon ay nabibigong ipagdiwang ang Pasko ng Bagong Tipan. Ang mismong katotohanan na pinakahahangad at ipinag-utos ni Jesus. Dapat nating ipangaral ang katotohanan ito sa buong mundo, sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sa 2 Timothy chapter 3, ano ang sinasabi na mangyayari sa mga nagdanais na mamuhay ng makadiyos kay Kristo? Hindi ba nito tinuturo na kung susubukan nating mamuhay ng makadiyos kay Kristo nang may pananampalatayang aakay sa kaharian ng langit? Tiyak na haharap tayo sa ilang paghihirap mula sa mga taong nasa paligid natin. Pag ipinagdiriwang ng mga tao ang linggong pagsamba at Pasko, iniisip ng iba na simbahan marahil ito. Gayunman, pag sinabi nating ipinagdiriwang namin ang Pasko at ang araw ng Sabat, naniniwala kami sa Diyos Ina, ano ang kanilang reaksyon? O, hindi ba isang kakaibang simbahan iyan? Ito ay hindi kailanman kakaiba. Sa pananaw ng Diyos, hindi ba ito ang simbahang humahawak sa pinakatumpak at pinakaganap na pananampalataya? Ito ang dahilan kung bakit dumalo sa simbahang ito sina Pedro at Pablo. Iyon ay ang mismong simbahan na tinatag ni Jesus. Paano man tayo tingnan ng mundo, ang paghatol ng mundo ay iba sa paghatol ng Diyos. Naway mamunga kayo ng maraming magagandang bunga ng Espiritu Santo. Ipinapanalangin ko na ang lahat ng makalangit na anak at ang bawat Zion ay maging matatag sa paningin ng Diyos. Maraming salamat.